Kumusta mga Stellars? Magsasama-sama na naman tayo sa panibagong episode ng ating podcast kung saan ating pagninilayan ang mga napapanahong issue nang mabigyan ng kaliwanagan ang inyong araw. Paghihirap ng mga mag-aaral, walang katapusan. Sa maingay na paligid sa classroom, napatingin ako sa aking mga kaklase na para bang sardinas na nagsisiksikan sa maliit na silid na ito. Kailangan ba talaga naming magtiis sa mainit na classroom at paano kami nakakapag-aral ng maayos sa ganitong sitwasyon? Gayunpaman, hindi ba't ito ang dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno? Maraming mag-aaral ang nagtitiis sa isang maliit na classroom kung saan mas marami pa sa 40 estudyante ang naroroon. Bukod dito, hindi sapat ang mga upuan, kagamitan, classrooms, guro at iba pang learning materials. Nakakapagtaka, sa dami ng pondo ng Pilipinas, bakit hindi nila magawa ng solusyon ng isyong ito? Nagawa pang kaltasan ng Kongreso ng 12 billion pesos ang pondo ng DepEd na siya ring dahilan ng patuloy na paglala ng sitwasyon. Sa bawat pagkaltas ng pondo ng DepEd, siya ring pagtaas ng paghihirap at pagtitiis ng mga mag-aaral. May mga estudyante na nagmo-modular na lamang dahil kulang nga sa mga classrooms. Hindi kaya nakikita ng nasa itaas ang tunay na kalagayan ng mga tao sa ibaba. Wala bang tenga at puso ang mga nakaupo sa gobyerno? Hindi nila naririnig ang paghiyaw ng mga guro at mag-aaral tila nagbibingi-bingian sa ating mga hinaing. Kailan ba maaayos ang mga ito kung asa taas ay walang lingap sa kapakanan ng bayan? Patuloy na nagpapakita ng kapabayaan ang gobyerno sa mga pangangailangan ng mga mag-aaral at guro, kaya't hindi natin dapat palampasin ang kanilang pang-aabuso sa atin. Nararapat na dagdagan ng pondo para sa paaralan, mga classrooms, kagamitan at pasahod ng mga guro. Dapat nating ipakita sa gobyerno na hindi tayo natatakot magsalita at mag-aksyon para sa kinabukasan ng kabataan at ng buong bansa. At dyan nagtatapos ang ating episode para sa araw na ito. Muli ako si Tobio Kagayama na nagpapaalala sa inyo na liwanag ng katotohanan ang laging sundan. Mag-iingat kayo. Salamat sa pakikinig.